Tara, halika na. Ito si Boss Jao. Sumama ka sa kanya at hindi mo na mauubos ang pera. Itay, ayoko. Gusto ko pang magkolehiyo. Anong silbi ng kolehiyo? Pakasalan mo lang si Boss Jao. Magbibigay siya sa atin ng $500,000 na dote. Magkakaroon na ang kapatid mo ng pera para magpatayo ng bahay at mag-asawa. Ikaw. Itay, ibebenta mo ba ako? Hoy, ikaw na ingrato. Ang lakas ng loob mong sumagot. Kung hindi kita pinulot noon, sa labas pa lang ng ampunuan ay namatay ka na sa ginaw. Anong gagawin mo? Ito ang tanging alaala mula sa mga magulang ko. Ikaw na traidor. Hindi ko dapat ibinigay ang hiyas na ito. Ikaw na pabigat. Mag-aaral ka pa. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo ba iniisip ang pamilya? Mag-aaral ka pa ha? Wag po, inay. Mag-aaral ka pa. Matanda ka na para pasunurin. Pakasalan mo na si Boss Jao ngayon. Ayoko. Bitawan niyo ako. Nakatakas siya. Habulin nyo. Ikaw na ingrato. Huminto ka. Walang hiya, saan ka pupunta? Anong ginagawa nyo? Bawal ang tagalabas sa lugar ng mga via. Umalis na kayo agad. May nakita kaming magnanakaw na pumasok sa loob. Huhulihin namin ang magnanakaw. Oo, tama. Sinasabi ko sa inyo may magnanakaw. Kami ng mga security ang titingin. Umalis na kayo agad. Alis, bilisan nyo. Totoong may nakita kaming magnanakaw na pumasok. Tatawag na ako ng tao kapag hindi kayo umalis. Alis. Kapitan, may nakalusot sa loob. Miss Bai, hindi pasok ang trabaho mo. Sa standard ni CEO Lee, huwag ka na pumasok bukas. Hindi, huwag niyo akong paalisin. Mahal ko talaga si CEO Lee. Aalagaan ko siyang mabuti. Ganyan din ang sinabi ng mahigit 30. Nayaya na sinisante ni CEO Lee. Kung ganyan lahat, ang iniisip nyo, paano ko magagawa ang trabaho ko? Hello, naghahanap pa ba kayo ng yaya? Kaya ko pong gawin. Pinapangako ko, wala akong maling pangarap sa amo. Ikaw. Hay, sige na lang. Susubukan pa rin natin ito. Sumunod ka sa akin. Hindi uuwi rito si CEO Lee ngayong gabi. Siyang nga pala? Sa lugar ng mga villa kamakailan, parang may nakapasok na magnanakaw. Siguraduhin mong nakalock ang mga pinto at bintana. Mauna na ako dahil may gagawin pa ako. Ginto ang lupa sa lugar ng mga villa. Pero may magnanakaw pa rin? Saan po uuwi si CEO Lee ngayong gabi? Biglaan ang pagbalik ko. Tulog na siguro ang mga tao sa sinaunang bahay. Pumunta tayo sa villa sa distritong Silangan. Sige po. Error sa pag-verify, pakisulat muli. Ito na kaya. Ang magnanakaw na sinasabi ni Special Assistant Gao? Error sa pag-verify, pakisulat muli. Wala na bang kuryente? Pakibukas ang pinto. Kawatan, humanda ka. Pasensya na po, CEO Lee. Hindi ko po sinasadya. Sabi ni Special Assistant Gao, hindi kayo uuwi. At saka sa lugar ng mga villa ay may magnanakaw, kaya naman ginawa ko iyon. Oo nga. Kasalanan ko na sa hating gabi. Ay palihim akong bumalik sa bahay ko.
Dapat pa nga kitang pasalamatan dahil napakasipag mo sa trabaho. Walang anuman po, walang anuman. Patay. Ano ba ang mga sinabi ko? Baka naman sa pagkakataong ito ay masisante na rin ako? Hindi ako pwedeng masisante. Kapag nasisante ako, wala na akong pambayad sa kolehiyo at ibebenta pa ako sa kalbong iyon. Ang ganda ng katawan niya. Kaya pala 30 dating kasamahan ang nahulog ang loob sa kanya. May kailangan ka? CEO Lee, dinalhan kita ng bagong ice pack. Naintindihan ko. Ay oo nga pala. Bukas ng alas 8 ng umaga, pupunta ako sa kumpanya. Ha? Isara ang pinto at lumabas. Sige po. Ang tanga ko talaga. Gusto niya sigurong bago mag-alas 8 ay nakahanda na ang almusal. Ibig sabihin nito ay wala siyang balak na sisantihin ako. Ang balitang nagsisante na ng 30 yaya na si CEO Lee ay hanggang doon lang pala. Perpekto. Itong si Special Assistant Gao, saan kaya nakahanap ng ganitong tanga? Hayaan na, kahit tanga siya, kahit papaano ay wala siyang ibang motibo. Kawatan, humanda ka. Magandang umaga po, CEO Lee. CEO Lee, handa na po ang almusal. Nagtanong ako kay Special Assistant Gao. Ito ang paborito mong Chinese breakfast. How do you? Ang galing mo talaga. Kahit ang pinakamayamang si Li Wenfeng ay sinubukan mong saktan, at muntik mo pang magawa ng 2 beses, galingan mo sa tapang na iyan. Kahit ano pang gawin mo sa hinaharap, siguradong magtatagumpay ka. CEO Lee, nandito na po kayo. Wow, CEO Lee. Ngayong araw na ito, napakagwapo niyo po talaga. CEO Lee, maupo po kayo. Tikman niyo ang inihanda ko. Almusal na puno ng pagmamahal. CEO Lee, kung nagustuhan niyo po ang pagkain, ipagluluto ko po kayo araw-araw. Sinong nagsabing gusto ko ito? Hindi ko akalaing medyo suplado pala si CEO Lee. CEO Lee, tungkol doon. Ang sugat sa noo niyo. Gusto niyo bang takpan natin ito? Paano mo tatakpan iyan? Gagamit tayo ng foundation. Gusto mo ba akong mag-makeup? Sige na po, subukan lang natin. Kung hindi niyo magustuhan, buburahin ko rin agad para sa inyo. Hindi na kailangan, huwag na.
Ang bagay na ito, hindi dapat malaman ng iba. Naiintindihan ko. CEO Lee, nandito na ang driver. Wala po akong nakita. Sasabihan ko ang pagpupulong ng mga shareholder na iurong ito ng isa, mali, 2 oras. Ayos na. Tapos na. Hindi ako uuwi para mananghalian ngayon. Sige po, CEO Lee. CEO Lee, narito ang mga kontrata para sa pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder. Paki-check po. CEO Lee, hindi ba't sabi mo, hindi ka babalik ngayong tanghali? Magbibihis lang ako. Ihanda mo ang tanghalian sa loob ng 5 minuto. 5 minuto? Alam ko na. Handa na ba? Handa na po. Instant noodles lang ang ipakakain mo sa akin. Hindi po, CEO Lee. Wala kasing masyadong stock. Dito sa bahay ngayon itong instant noodles na ito. WeChat Pay. Nakatanggap ng $10,000. CEO Lee. Ikaw. Ako ang yaya ni Li Wenfeng. Bawal kumain ng basura. At saka, natanggal itong sa akin. Anong gagawin? Baka ito yung binili ko. Mura lang kasi ang foundation. Kaya nahulas. WeChat Pay. Nakatanggap $10,000. Bumili ka ng mahal. Masusunod po. Tandaan mo, ang pera hindi naliligaw ng landas. At saka, tuwing tanghali, pumunta sa kumpanya para ayusin ito. Walang problema, padrino. Ang bagay na ito, hindi dapat malaman ng iba, kundi Naintindihan ko. Makaaasa ka sa akin. Hoy, hindi mo ba nakikita kung anong lugar ito? Gusali ng Lee ito. Ang mga hindi empleyado ay bawal pumasok. Ako ang yaya sa bahay ni CEO Lee. Pinapunta ako rito ni CEO Lee para may ihatid sa kanya. Yaya, may appointment ka ba? Wala siyang sinabing appointment. Bawal pumasok kapag walang appointment. Yaya talaga ako ni CEO Lee. Hinihintay na niya ako. Hoy! Makinig ka? Miss Wen, nandito na po kayo. Oo, Tabi, pupuntahan ko si Kuya Wenfeng. Hindi nabanggit ni CEO Lee na darating kayo ngayon. Kailangan ko pa ba niyan? Ako kaya ang nobya ng inyong CEO Lee? Tabi, Opo. Kayo, pasok po kayo. Hoy, bakit siya pwedeng pumasok, pero ako hindi? Hoy, bakit siya pwedeng pumasok, at ako ay hindi? dahil ako ang prinsesa ng pamilyang Wen, ang magiging Madam Lee. Sino ka bang basurang babae para ikumpara sa akin? Ska, maghintay ka lang. O, balak mo bang tawagan si Kuya Wenfeng? Nakakatawa, alam ng lahat na ang contacts niya ay pamilya lang. Hello, CEO Lee?
Ibibigay ko na sana yon, pero ang guard sa baba, ayaw akong papasukin. Ang nobya mo lang daw. Anong gagawin ko? Papupuntahin ko si Special Assistant Gao para sunduin ka. Sige po. Wala akong nobya. Sabi ko na nga ba, kailan pa naging ganito kapangit? Ang panlasa mo? Ikaw? Tuloy po, Miss Hao. Miss Wen, hindi po kayo pwedeng pumasok. Ano? Ako ang kababata. Ni Kuya Wenfeng, papasukin mo ang hamak na yaya na to, pero ako ay hindi? Baka gusto mong ipasisanti kita kay Kuya Wenfeng? Ito ang utos ni CEO Lee. Kayo? CEO Lee, nandito na ako para ayusin ang makeup mo. Sige. Anong ginagawa? CEO Lee, nagmamadali tayo? Dahil ang oras mo ay mahalaga. Ano yang suot mo sa leeg? CEO Lee, saan ka ba nakatingin? Wala akong tinitingnan. Ang dumi ng isip mo. Sabi ko nga wala. Bakit kailangang sumigaw? Sige na. CEO Lee, kung wala nang kailangan, aalis na ako. Sige na, umalis ka na. Grabe, ako na naka-e-bike lang hindi umiiyak, pero yung nasa Bentley, siya pa ang unang umiyak. Gusto ko rin na umiyak sa loob ng Bentley. CEO Lee, Kung gusto mong umiyak sa Bentley, sige, pumunta ka na. Akin ang kotseng iyon. Basta mapapaalis mo siya sa pag-iyak, ibibigay ko sa'yo ang kotse. Totoo ba yan? Bakit ikaw na naman? Nasaan si Kuya Wenfeng? Madam Wen, ang Kuya Wenfeng mo, pinapabalik na ang kotse sa kanya. Bruha, hindi ako naniniwala. Maseselan si Kuya Wenfeng? Hindi siya nagpapasakay ng iba sa kotse. Hindi ka ba tao? Ako? Ako kaya ang nobya niya? Pero sabi niya wala siyang nobya. Ayaw kong makinig. Siguradong galit lang siya kaya nasabi yon. Hindi ako naniniwala. Ang hirap talagang pangaralan ng taong ayaw makinig. Sige, umiyak ka? Iiyak din ako. Bakit ka ba umiiyak? Hindi ka lang mahal ng lalaki? Hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay ko. 3 taon pa lang ako nang iwan sa pinto ng ampunuan. Iniligtas ako ng mga umampun sa akin, pero ginawa lang nila akong tagalaba at tagaluto. Kahit sobrang ginaw, hindi ako binibigyan ng damit. Noong nagkaroon na sila ng sariling anak, lalo pa silang naging malupit sa akin. Hindi nila ako pinag-aral sa kolehiyo. At sa huli, ipapakasal pa nila ako sa isang matandang kalbo. Ang saklap ng buhay ko. Miss Wen, kung sa tingin mo ay hindi maganda ang buhay mo, magpalit na lang kaya tayo. Ikaw? Sira ulo ka ba? Ikaw? Ayos lang, hindi naman nakakahawa ang pagiging siraulo. Ang dumi, ang damit ko. Huwag mo akong hawakan. Sira ulo talaga. Ang malas naman. Isang yaya lang, hindi ko pa ba kaya?
Hello? Kuya Kongkong, paimbestigahan mo nga ang isang tao. Hinahanap mo ba ako? CEO Lee, ayos na. Ang galing mo kanina. Paano mo naisip ang mga kasinungalingang iyon? Anong gawa-gawa? Totoong karanasan ko, ang lahat ng iyon. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Ang tulad mong may gintong kutsara na lumaking senyorito ay siguradong hindi pa nakakita ng taong kasing sawi ko. Sige. Tutupad ako sa pangako. Ang coaching ito, ibibigay ko sa'yo. Kapag marunong ka na, hanapin mo ako. Napakabait ng senyorito. Mag-aaral na ako bukas. Bahala ka. Hoy, CEO Lee, kung mayroon ka pang ganitong sakit sa ulo, tawagan mo lang ako. Gusto ba niyang maging kami? Ayon sa testamento ng itay mo, kapag ikaw ay nagpakasal na, ang huling 10% ng Lee Enterprise ay mapupunta sa iyo. Kung siya ang mapapangasawa, magiging madali ang lahat. Bumalik ka rito. CEO Lee, Sumama ka sa sinaunang bahay ngayong weekend. ano? Pero day off ko ngayong weekend. $100,000. Deal. Huwag mag-alala, CEO Lee. Ako na ang bahala rito. Mamamalengke muna ako. Tandaan mo, CEO Lee, ngayong weekend, huwag na huwag mong kalimutang tawagan ako. Ang saya naman. Bibili ako ng regalo para suhulan ang mahilig sa pera-pera lang na padrino ko. Hello, Hoy. Sabihin mo na agad dahil busy ako. Anong pinagkakaabalahan mo? Kami ng lola mo ay naghahanap ng mapapangasawa mo. Oh, wag na ma. May nobya na ako. Apelidong Wu ba? Kaninong mayamang anak ito? Hindi siya mayamang anak. Siya ang yaya ko. Anong sabi mo? Ang yaya mo? Naku, sa panahon ngayon, meron pa palang nakasama mo na at hindi ka pa rin inayawan. Ma, siya pa nga ang unang nagsabi na gusto niyang makipag-date sa akin. Sige na, hindi naman mahalaga ang pamilya. Basta ang babaeng iyon ay mabuting tao. Maari muna kayong mag-date at tingnan kung magkakasundo kayo. CEO Lee, pasensya na sa abala. Ang susunod na meeting ay medyo apurahan. Isang araw lang si CEO Rose. Dito sa bansa, kailangan na nating pumunta agad. Ma, hindi na muna ako makikipag-usap. May trabaho pa ako. Iuuwi ko siya sa bahay ngayong weekend. Trabaho na lang lagi. Kung hindi ka lang sana, puro trabaho ang inaatupag, kami ng lola mo ay hindi sana aabot. Sa puntong hanggang ngayon ay wala pang apo at apo sa tuhod. Madali lang yan. Ilan ba ang gusto mo? Pagsisilangin ko siya. Li Wenfeng, tingin mo ba sa babae ay isang inahing baboy? O talagang wala kang pakialam sa kanya? Ma, huwag ka nang magalit. Nagluwal ba ako ng isang tuod? O sadyang hindi mo lang alam kung ano ang pag-ibig? Hi ma, alam ko na. Para. Ate, ang pagbibigay lang ng sirang relong ito ay hindi sapat? Kung hindi mo ako bibigyan ng pera? Isasama ko sina Itay at Inay sa admissions office para manggulo at hindi kita hahayaang makapag-enroll? Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na ang sahod ko, ay ililipat ko agad sa iyo. Bilisan mo, ha? Kailangan ko na lang bumili ng bago para kay CEO Lee. Bumalik tayo sa kumpanya. Pero CEO Lee, ang meeting sa Grand Bretanya. Sabi ko bumalik sa kumpanya. Opo. CEO Lee, nandito ka na pala.
CEO Lee, salamat sa pagbibigay sa akin ng kotse. Bilang pasasalamat, ginamit ko ang dati kong sahod para bumili ng relo at ibigay sa iyo. Teka, anong ginagawa mo? May boyfriend ka na. Bakit nakikipag-date ka pa sa akin? At parehong regalo pa ang binigay mo. Ano bang sinasabi mo? Sabi ko hindi ko akalain na ganito kang klase ng tao. Kahit ordinaryo lang ang itsura mo, mababa ang pinag-aralan, at mas mahirap ang pamilya mo sa akin. Naisipan ko pa ring makipag-date sa iyo. Para sa iyo, kinansel ako ang meeting sa pinakamayaman sa Grand Britannia. Pero ikaw, uhaw na uhaw ka sa kalsada na nakikipaglandian sa ibang lalaki. Hindi mo deserve ang lahat ng ginawa ko para sa iyo. CEO Lee, nakakatawa ka talaga. Kailan ko ba sinabing gusto kong makipag-date sa iyo? Ang pagtulong ko sa iyong iwasan ang mga sakit sa ulo ay para lang kumita ng pera. Oo, hindi ako kapantay ng pamilya mo. Pero hinding-hindi ko. Basta-basta mamaliitin ang ibang tao, lalo na ang mang-insulto, ng mayabang. Wala akong pakialam kung kaninong meeting ang kinansela mo. Pero ang iyong maling akala at ang mga naging lugi rito ay hindi ko nakasalanan. Tumahimik ka. Bakit ako tatahimik? 21st century na ngayon. Kahit isa lang akong katulong, hindi ako mas mababa sa iyo. Pinaghirapan ko ang pambayad sa tuition. Iyon lang. Hindi na ako magsisilbi sa iyo. Napakayabang mo. Kahit na maubos pa. Ang mga lalaki sa mundo, hindi kita magugustuhan. CEO Lee, ito ang outline para sa meeting mamaya. I-cancel mo. Sige po, aayusin ko na. Teka lang. Sa tingin mo ba ay masyado akong mataas at mapagmataas? Hindi naman po, CEO Lee. Huwag mo nang ituloy. Opo, Imbestigahan mo kung sino ang lalaking nanggugulo sa kanya kanina. masusunod po, CEO Lee. Tawagan mo rin siya at sabihing huwag niyang gawin yon. Naintindihan ko. CEO Lee, tatawagan ko na si Miss Howe para sabihing huwag siyang mag-resign. I-loudspeaker mo. Ah? Miss Howe? Pupunta si CEO Lee sa Grand Britannia. Tandaan mong linisin ng villa araw-araw. Special Assistant Gao, nag-resign na ako. Humanap ka na lang ng ibang yaya. Mag-resign? Miss Howe, base sa kontratang pinirmahan mo, kapag nag-resign ka ngayon, kailangan mong magbayad ng multa. Ano? Multa? Magkano? Kapag wala pang isang buwan at nag-resign ng walang dahilan, magbabayad ka ng 3 months salary. 3 months? Ibig sabihin, sa lahat ng paghihirap ko rito, wala akong makukuha at kailangan ko pang magbayad ng 2 months salary? Sa teorya, ganoon na nga. Kaya naman, pinapayuhan ko si Miss Howe na pag-isipan itong mabuti. Dahil kapag umalis ka rito, mahirap nang makahanap ng madaling pera. At ng gwapong boss na katulad niya. Ihanda ang sasakyan, uuwi na tayo. Sige po. Madaling pumasok sa pamilyang Lee, pero hindi ganoon kadaling umalis. Kaya pala para kang isang piyaw. Habang wala ako sa bansa, bantayan mong mabuti ang bahay. Ano tingin mo sa akin, asong tagapagbantay? Pasensya na, baka hindi lang ako marunong magsalita. Bilang pambawi, dodoblehin ko ang sahod mo sa buong taon. Ayos, settled na. Hayaan na, mahirap kumita ng pera at mahirap lunukin ang lahat, titiisin ko na lang. Ingat! Nakatatanda, ayos lang po ba kayo? May mga kabataan talaga na parang walang takot sa kalsada. Ayos lang ako, salamat sa iyo. Hija, buti na lang at nandyan ka. Mabuti naman po. Nasaan po ang pamilya nyo? Saan po kayo galing? Muntik ko na kayong hindi mahanap. Kung hindi dahil sa batang ito na sumagip sa akin, hindi mo na talaga ako makikita. Hindi mo alam ang nangyari kanina.
Lola, mabuti at nandito na sila. Mauuna na po ako. Hija, nasaan ang sasakyan mo? Ihahatid ka na namin doon. Wag na po, salamat tita. Nandyan lang po ang motor ko. Ang hirap mag-e-bike. Saan ka ba pupunta? Ha? Ihahatid ka na namin. Wag na po. Wag na po, Lola. Ma, niligtas ka ng batang ito. Dapat lang na ihatid natin siya. Manugang, ikaw na ang bahala. Opo, sige po. Salamat na lang po. Sige na. Nandyan na ang sasakyan, tara na. Miss, saan po kayo pupunta? Sa Villa, sa Silangan po ako. Ay, nagkataon naman. Papunta rin kami sa Villa sa Silangan. Ma, mukhang tadhana talaga na magkakilala kayo. Saan ka nakatira sa Villa sa Silangan? Hindi po ako nakatira doon. Nagtatrabaho po ako doon bilang yaya. Yaya? Tia, wala po kayong alam? Kay Kuya Wenfeng, iyong yaya na iyon, kinuha pa talaga niya ang kaniyang Bentley. Hindi niyo po dapat hayaan ang mukhang pera na manatili kay Kuya Wenfeng. Halos kilala ko lahat. Dito sa Villa sa Silangan. Saang bahay ka ba nagtatrabaho? Ang apelyido po ng boss ko ay Lee. Naku, sa buong lungsod ng Jing, kami lang ang pamilyang Lee. Ikaw pala ang yaya ng aming si Wenzi. Mukhang hambog. Itong si Lee Wenfeng. Pero Wenzi pala ang palayaw. Kayo po ba ang mga kamag-anak ni CEO Lee? Oo. Naku, mukhang tadhana nga na magtagpo tayo. Iha, ano ang tingin mo kay Wenzi? Inaapi ka ba niya? Kasi kami, pinalaki namin siyang spoiled. Hindi ko po siya kukonsintihin. Isang hamak na yaya. Akala mo kung sino nang nakaangat sa buhay dahil kay Wenfeng? Huwag kang ganiyan. Mula nang iligtas mo si Lola, alam na ni Lola na mabuti kang bata. Siya nga pala? Ano ang pangalan mo? Ako po si How Do You. Anong klaseng pamilya ang nagpapangalan ng ganiyan? Mula ngayon, tatawagin ka ni Lola na Yuer. Ayos ba iyon? Madam, narito na po ang matandang madam. Tara na, Yuer, itawar mo ako. Hindi ko pa nakikita ang bahay na ito ni Wenzi. Tara. Ma, mauna na kayo sa loob. Tatawag lang ako. Hoy, Wenfeng. Kumusta na kayo? Nang yaya mo na iyon. Hay, wala namang bago. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan? Mukhang naloko nga ang anak ko ng babaeng iyon. Ma, huwag na nating pag-usapan. Ang batang babaeng iyan, nagtatrabaho bilang yaya sa murang edad. Sigurado akong pera mo lang ang habol. Ganito na lang ang nahanap namin ng iyong lola na ipapakilala sa iyo para sa isang blind date. May anak ng mayamang pamilya na nag-aaral sa Grand Britannia. Puntahan mo siya kapag may oras ka. Ma, wag na. Sige na nga. Isa't mo na bukas. Talaga ba? Ay nako, napakabuti. Sabi ko na nga ba? Pamilya tayo ng mga negosyante. Dapat ay humanap tayo ng pantay ang antas sa atin. Mabuti at natauhan ka na. Iaayos na ito ni Mama. Siguraduhin mong pupunta ka bukas. Halata naman na inaalagaan mong mabuti si Wenzi. Trabaho ko naman po ito dahil malaki naman ang sahod na ibinibigay sa akin ni CEO Lee. Ma, nalaman ko lang na wala pala si Wenfeng sa bansa. Sayang lang ang punta natin dito. Siguradong abala na naman sa trabaho. Hinayaan si Yuer na mag-isa sa bahay. Lola, hindi po kami ni CEO Lee gaya ng iniisip nyo. Ma, bumalik na muna tayo. May kailangan pa akong gawin. Hay. Sige na nga. Oh, itong mga binili nating imported na prutas at gulay, iwan na natin para kay Yuer. Ang isang dalaga, hindi dapat laging kumakain ng junk food. Ang mga ito naman, itinapon na ni Lola sa basurahan para sa iyo. Tara na, ha ha ha. Mag-ingat po kayo, Lola. Mag-ingat po kayo, Madam. Wenfeng, nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay. Maupo ka.
Wenfeng, masarap itong makaron. Bagay ito sa espresso, kakaiba ang lasa nito. Oh, salamat. Pero hand-brewed lang ang iniinom ko. Wenfeng, sabi ni Tia, nag-aral ka rin sa Grand Britannia. At sa Cambridge ka pa pumasok. Ang galing mo. Siguradong magkakasundo tayo. Ganun ba? Saang paaralan ka nag-aral? Sa elite na akademya. Binayaran mo lang ang slot mo. Wenfeng, balita ko ay negosyante ang pamilyang Lee. Katulad ng trabaho ng aking ama. Pagdating ng panahon, magiging maayos ang pamilya natin. Ano bang trabaho ng ama mo? Siya ba? Sa muling pagbenta siya ng produkto. Isa lang siyang bagong yaman. Naku, Wenfeng. Wag mo na akong tanungin. Pwede ba akong magtanong? Sige, Ano ang tingin mo? Sa notaryo ng ari-arian sa kasal? wala akong pakialam. Pagkatapos ng kasal ang pera ko, ibibigay ko sa mapapangasawa ko. Wenfeng, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang sitwasyon ko, malamang ay alam mo na. Kahit na ordinaryo lang ang mukha mo, mas mababa ang pinag-aralan mo at mas mahirap ang pamilya mo. Pero pwede kong pag-isipan na makipag-date sa'yo. Alam mo na, ang sitwasyon ko, kahit ordinaryo ka, mababa ang pinag-aralan at mas mahirap ka. Pero pwede kong subukang makipag-date. Kahit ordinaryo ka, mababa ang pinag-aralan at mas mahirap ka, pwede kitang makasama. Oo, hindi ako kapantay nyo. Pero hinding-hindi ako. Basta-basta mangmamaliit o manlalait ng mayabang. Wenfeng, nakakatawa ka. Gusto ko ang palabiro. Payag akong makipag-date. O baka naman, hindi mo alam ang pag-ibig? Ayaw ko. Naku ma, Anak, kumusta ang date? Siguradong gusto ka niya. oo, gusto niya ako pero ayaw ko sa kanya. Masyadong peke. Napakamanhid mo. Hindi mo alam, ang mga dalagang disente, mahalaga ang impresyon. Nakakatakot pala ang mga dalagang disente. Hayaan na, ayaw ko ng pag-usapan. Ang proyekto sa Grand Britannia, nakuha ko na ng maayos. Ano, hindi alam makipag-date, pero alam ang proyekto. Nagde-date? Sina Wenzi at UR ba ay nagde-date na? Hindi, sa pagiging manhid niya, wala siyang makakasundo. Sino ang nagsabing hindi? Ang dalagang disente kanina ay nagustuhan ako. Ang sama mo talaga? Pinapaasa mo si UR habang may kadate na iba. Lola, gusto ko lang kumpirmahin ang nararamdaman ko. Ngayon, alam ko na talaga kung sino ang gusto ko. Sino? Sinasabi ko sa iyo, bawal si How Do You, ang babaeng mukhang pera. Bakit mo nasabing mukhang pera si UR? How do you? Sino si How do you? Hindi mo talaga alam. Ang pangalan ni UR, walang hiya. How Do You? Iyong mukhang perang yaya. Sinabi na sa akin ni Zimo, hindi pa ba kayo magkasama? Hiningi na niya ang Bentley mo? Ibinigay ko sa kanya ang Bentley na iyon. Naglakas loob siyang tanggapin iyon. Anak ko, huwag kang magpapalinlang sa babae. Sa tingin ko dapat ay sarili niyo ang alalahanin niyo. Huwag kayong magpapalin lang. Nabigo si Wenzimo sa akin, kaya sa inyo siya nanggugulo. Imposible. Si Zimo ay isang dalagang disente. Takot na talaga ako ngayon sa mga dalagang disente. Tama, ang panlasa mo ay hindi kasing husay ng sa akin. Nang makita ko si UR, alam kong mabuti siyang bata. Sige na, hindi na ako makikipagtalo. Kailangan ko nang pumunta sa airport. Hanggang bukas. Ibaba ako na? Ay naku, ang apo ko talaga. Katapusan na, nasaan ang pera? Subukan mong hindi magpadala. Alam ko kung saan ka nagtatrabaho. I-block mo pa ako, ha? Ayaw mo na bang mag-aral? Magpadala ka ng $10,000 ngayon? Papa at Mama? Makikita ko pa ba kayo muli?
Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Tingnan mo kung may pera sa bag niya. Bakit wala kahit isang kusing? Di ba sabi mo mayaman siya? At kaya niyang bumili ng relong libo-libong dolyar? Nasaan ang pera? Ako, may pera ako. Bitawan niyo ako. Dadalhin ko kayo sa villa para kumuha. Tara, Itay, huwag kang maniwala sa kanya. Sinabi niya sa akin noon, nababayaran ako sa katapusan, kaya pinakawalan ko siya, pero hanggang ngayon wala pa rin. Aba, ikaw na ingrato ka. Pinakain at pinainom ka namin. Nang mahigit 10 taon, di pa man lumalakas ang loob mo. Gusto mo na kaming iwan? Ang cellphone? Tiyak na may pera sa cellphone niya? Kapkapan niyo siya? Subukan niyo lang. Saklolo, tulong. walang hiyang babae. Buti na lang napaalis ko ang mga guwardiya rito. Itay, hawakan mo siya. Kailangan ko siyang videohan. Para saan ang video? Huwag ka nang makialam. Gusto ito ng panganay na Miss Wen. Sabi niya kapag tapos na, bibigyan niya ako ng $100,000. Sa lugar ng mga villa na milyon ang halaga, bakit may kumakain pa rin ng instant noodles? Instant noodles? Instant noodles lang ang ipakakain mo. Itigil ang sasakyan. Tigil. Ang cellphone ko? Ikaw. Huwag niyo silang palampasin. CEO Lee, kailangan niyo po bang tumawag sa pulis? Tatawag sa pulis? Opo, Sila ba ang sumuntok sa mukha mo? ayos lang ako. Lagi ka ba nilang sinasaktan? Tumawag sa pulis, kumuha ng abogado. Opo. Sumakay ka muna sa kotse. Kakausapin natin ang abogado mamaya. CEO Lee, salamat sa'yo. At tungkol din sa dati. Pasensya na. Huwag ka nang magsalita. Saklolo, Saklolo. Pumapatay ang mga mayayaman. Saklolo. Saklolo, ano bang ginagawa niyo? Anong Ano ba? ginagawa niyo? Wala kaming kasalanan. Wala kaming kasalanan. Na-record na ni Hao Jiahao ang ebidensya ng inyong krimen. Hawak na namin ang video pagdating sa korte. Ito ang magiging pinakamalakas na ebidensya. Dalhin sila. Makinig kayo sa akin. Makikipag-ayos ka ba sa kanila? Opo. Mabuti na rin iyon. Dito ka na tumira simula ngayon. Para hindi mo na sila makita pa. How do you? Alam kong isa kang matapang at matatag na babae. Pero simula sa araw na ito, hindi mo na kailangang magpakatatag. Dahil, nandito na ang lakas mo. Ano bang klaseng banat iyan? You are. Napakaganda mo kapag nakangiti. Ngumiti ka pa ng madalas. Ang mga malulungkot na nangyari noon ay nakalipas na. Kailangan nating tumingin sa hinaharap. Tumingin sa harap ko. Ay siya mismo. Hoy, nahawakan mo ba sila? Huwag kang sasakay sa kotse ko. Ang baho at nakakadiri ng pamilyang yan. Bababa na lang muna ako. Hoy, hindi ka mabaho. Ang bango-bango mo.
CEO Lee, buong gabi kayong nasa eroplano. May gusto ba kayong kainin? CEO Lee talaga ang itatawag mo sa akin. Po? Paano si Lola? Tinatawag ka nilang UR. Hindi pwede. Tatawagin din kitang UR. Sige po. Ano naman dapat ang itawag mo sa akin? Hindi ko naman pwedeng itawag sa'yo ay Wenzi, di ba? Oy, Madam Wen? Saklolo, hinuli kami ng lalaking nilalandi ni Howduo. Ano? Nakabalik na si Kuya Wenfeng? Pupuntahan ko siya. Madam Wen? Kasama niya si How Do Oyo. Nasa lot na yan. Si How Duoyu? Siya na naman. Mapapalaya ko kayo sa kanila, pero kailangan nyo akong pangakuan ng isang bagay. Sige, sabihin mo. Kahit ano ay papayag ako. Gusto kong sirain nyo ang pangarap niyang magkolehiyo. Gusto kong lahat ng nais niyang makuha ay hindi niya kailanman makakamit. Ha 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 ha. Kumusta? Kayo po ba si Ginang How Do Oyu? Ako ang principal ng Universidad ng Qingbei. Nakatanggap ang aming paaralan ng ulat na nagsasabing mayroon kayong sakit sa utak at magulo ang inyong personal na buhay, nakikipag-live-in sa isang lalaki. Totoo po ba ang mga impormasyong ito? Ano? Principal, makinig po kayo sa akin. Puro paninira lang ang lahat ng iyon. Ako? Naninira sa iyo? Nakalimutan mo na ba? Noong huli sa kotse ni Kuya Wenfeng, mismo mong inamin sa akin na ikaw ay isang siraulo. At heto pa ang isa, isinulat ito mismo ng iyong mga magulang na nagsasabing masama ang iyong pamumuhay at hindi ka karapat-dapat sa akademyang ito. Pinagplanuhan mo talaga ang lahat ng ito? Pinagplanuhan mo talaga ang lahat ng ito dahil lang kay Li Wenfeng? Sige, kung gusto mo siya, ibibigay ko na siya sa iyo. Kailangan ko ba talagang ibigay mo? Kung ganoon, bayaran mo na lang ako para umalis na ako. Basta tama ang ibabayad mo, lalayo ako ng husto sa inyo. Ikaw? Sige ba? Bibigyan kita ng $10 million para iwanan si Li Wenfeng. Ano sa tingin mo? Sige, bank transfer o cheque. sa puso mo, $10 million lang ba ang halaga ko? Kuya Wenfeng, narinig mo naman ang lahat. Ang babaeng ito, ibebenta ka lang sa halagang $10 million. Pera mo lang ang habol niya. Lee? CEO Lee. Gusto mo ng pera? Marami akong pera. Buhusan mo siya. Buhusan mo siya. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa iyo. Kuya Wenfeng, ako ang iyong nobya. Hahayaan mo siyang buhusan ako? Isusumbong kita sa aking itay? Sasabihin ko ito kay matandang Madam Lee? Huwag mong kalimutan. Ang posisyon ng nobya ng pamilyang Lee ay ipinangako ng aking ama sa tunay na anak na babae ng pamilyang Wen. Bakit? Dahil ba madalas mong suot ang damit ng iba? Akala mo ay sayo na ito. Ano naman ngayon? Magiging Madam Lee rin naman ako balang araw? Nananaginip ka. Subukan mo pang gumawa ng gulo sa paaralan at makikita mo. Kuya Wenfeng. Ginagawa mo ba akong driver? Hindi po. Kung ganoon ay maupo ka rito sa harap. Hindi ba ayaw mo sa dumi? CEO Lee. Ano ang itinawag mo sa akin? Li Wenfeng. Mabuti kang tao. Salamat. CEO Lee, saan mo ba ako dadalhin? Bibilhan kita ng mga bagong damit. Pagkatapos ay pupunta tayo sa sinaunang bahay. Samahan mo akong harapin ang matandang madam. O sige po.
Isuot mo ito at magpalit ka. $10,000. $150,000? CEO Lee, wag na lang kaya. Hindi mo naman kailangang magbayad, magpalit ka na. Nako, basa rin ang panloob ko. Kung magpapalit ako agad, mababasa ang $150,000. Tapos ka na ba? CEO Lee? Ano kasi? Basa rin ang panloob ko. Oh. Anong sukat mo? Oh. Anong size ang suot mo? 36. Sige, naintindihan ko na. Naintindihan? Anong ibig mong sabihin? Hello po, sir. Pambili ba ng underwear para sa girlfriend? Anong style po ang gusto nyo? Tingnan nyo po ito. Nagustuhan nyo ba? Pakibalot na ito. Sige po, okay po. Miss, ang asawa niyo po, pinapabigay itong underwear sa inyo. Salamat. Ano kasi, hindi ko siya asawa. Hindi pa ba kayo kasal? Ang responsable naman ng boyfriend niyo, maraming magkapareha ngayon. Kahit kasal na, hindi tutulungan ng lalaki. Ang babae, sa pagbili ng gamit. Nakakainggit naman kayo. Hindi. Siya ay aking. Ang boyfriend niyo, naghihintay siya sa labas. Hindi ko na kayo iistorbohin sa pagbibihis niyo. Anong tinitingnan mo? Totoo ngang ganoon kalaki. Ano? Oh. Wala lang. Tara na. Bastos. Lola, hindi niyo po alam? Si Kuya Wenfeng, binuhusan niya ako ng tsaa. Hindi ko akalain, lumipas na ang maraming taon. Ang kapatid na lalaki ay parang bata pa rin. Isang ingrato. Buti na lang si ama ay hindi ibinigay ang lahat ng ari-arian sa kanya. Ang buong kwento, pagbalik ni Wenfeng, hayaan siyang magpaliwanag. Wala kang kinalaman dito. Pumanhik ka muna sa taas. Opo, Lola. Ipakikilala kita sa kanila. Ito si Lola. Nakita mo na siya. At ito naman, si Tito Wen. Magandang araw, Lola. Magandang araw, Tito Wen. Ang batang ito, bakit parang pamilyar siya? Nandito ka na, UR. Halika. Maupo ka rito. Ang yaya na ito, kailan pa naging ganito kalapit kay Lola? Halika rito, bata. Patingin nga sa'yo. Itay, ang babaeng ito, inapi ang anak na babae mo, hindi mo ba siya pagsasabihan? Wenfeng, dinala mo ba ang batang ito rito para pag-apologizein kay Zemo? Kung may mag-a-apologize, dapat ay si Wenzimo iyon. Dahil siya ang unang nagbuhos ng tubig. Lola, tingnan niyo siya. Sige na, dahil pareho kayong may mali. Huwag na nating pag-usapan. Itay? Dahil laro lang ito ng mga bata, ang bagay na ito ay tapos na. Wenzi, nandito na ang kuya mo, nasa itaas siya, puntahan mo na siya. Ang anak sa labas na iyon, may mukha pa siyang umuwi. Sige na. Huwag kang mag-alala, si UR ay ang tagapagligtas ko, hindi ko naman siya kakainin, di ba? Kapatid na lalaki,
nandito ka na. Alam mo ba kung ano ito? Bakit nasa iyo yan? Ano ang suot mo sa leeg mo? Ang kuwintas na jade na ito ay ibinigay sa akin ni Ama. Sabi niya ay mula ito sa mga ninuno na ipinamana para lamang sa tagapagmana ng pamilya. Ako ang panganay na anak, kaya nararapat lang na makuha ko ang lahat ng ari-arian. Kuya, huwag mong kalimutan. Anak sa labas ka lang. Sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha ang jade na ito? Ikaw. Alam ng lahat sa pamilyang Lee. Ang may hawak ng jade ay parang ang ninuno. Nasa ibang bansa lang ako, kundi sino ka ba sa tingin mo? Ganoon ba? Ikaw. Ibalik mo sa akin. Hindi nga ito buong kuwintas na jade. Pero ang kabilang kalahati, bakit ito nasa kay Ewer? Ibalik mo sa akin. Akin na. Hindi ba't isa lang itong basurang bato? Lapastangan. Kuya, aasa ka ba sa basurang batong ito? Hindi mo makukuha ang Lee Enterprise ko. Zimo, gaano karami ang narinig mo? Kuya Kongkong, talaga bang mamamana mo ang Lee Enterprise? Siyempre, basta tulungan mo ako at pakakasalan kita para mapang-asawa mo ang tagapagmana at maging Madam Lee. Bata ka talaga. Grabe ka naman. Hinayaan mong buhusan ng iba si Zimo. Para mo na ring sinampal ang mukha ko. Hindi siya ibang tao. Pero Tito Wen, tungkol sa bagay na ito, nagkulang nga ako sa pag-iisip. Ayos lang. Mabuti at alam mo ang mali mo. Ganito. Ang isasakyan ng Lee Enterprise, hindi ba ilulunsad na bukas? Ibigay mo lang sa akin ang listahan ng sangkap ng enerhiya at patatawarin na kita. Oh. Iyon pala. Iyan ang binabalak mo. Kayong mga pamilyang Wen, bakit ba kayong lahat gusto akong laging utakan? Tito Wen, huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako ngayon. Anong ibig mong sabihin? Pumunta ang kawanihan ng supervision sa gawahan. Huwag mag-alala. Wala tayong ginagawang masama. Hindi tayo takot sa investigasyon. Ano? Sinasabi mo nga mga materyales ay pinalitan? Sino ang gumawa nito? Lola, ayos lang. Gusto kaming utakan ng kumpanyang Wen, pero nalaman ko agad. Ginantihan ko lang sila gamit ang sarili nilang paraan. Li Wenfeng, anong ginawa mo sa pamilyang Wen? Dapat mong itanong kung ano ang ginawa niyo sa Lee Enterprise. Ang lahat ng ginawa ko ay para lamang makasal sa pamilyang Lee. Bakit kailangan mo pa akong ubusin lahat? Dahil ikaw ang anak ng pamilyang Wen. Kahit anong gawin mo, may laging nagtatanggol sa iyo. Siya ay hindi, pero ako ang magsisilbing sandigan niya. Hello? Kuya Kongkong. Hindi natin matatalo si Li Wenfeng. Hindi siya nahuhulog sa bitag. At ako? Naging sanhi pa ako para imbestigahan si Papa? Huwag kang masyadong makonsensya. Tutal si Tio Wen, hindi mo naman tunay na ama. Sige na, maniwala ka sa akin. Mababawi ko rin ang Lee Enterprise. Kuya Kongkong,
Mababawi mo ba talaga ang karapatan sa pagmana ng Lee Enterprise? Siyempre naman. Nakalimutan mo na ba? Ang ikotse na gawa ng Lee Enterprise ay nasangkot na sa isang kaso ng pagkamatay. Wang Hong, kung hindi mo iisipin ang sarili mo, isipin mo naman ang anak mong may malalang sakit. Sa loob ng card na ito, may $1 million. Sapat na ito para sa operasyon ng anak mo at sa bayad sa ospital. Ano? Ang gusto mong gawin ko? Maghahanda ako ng isang e-kotse, maghihintay ako sa labas ng ospital. Kailangan mo lang magpasagasa at mamatay. Muli salamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta sa Grupong Lee. Naniniwala ako na sa malapit na hinaharap, dahil sa pagdating ng isasakyan, magbibigay ito sa buhay ninyo ng isang kakaibang karanasan. Sandali lang. Sino ba to? Kapatid na lalaki. Hawak mo lang ang Lee Enterprise na 30% na shares, pero hawak ko naman ang 35% na shares. Sa ganitong sandali, nakapanapanabik para sa Lee Enterprise. Bakit hindi mo ako inimbitahan? Ano? Siya ang pangunahing shareholder. Totoo ba yan? Sino ang taong ito? Mas marami ang shares niya kaysa kay Li Wenfeng. Bakit sa mga nakaraang taon ay hindi natin siya narinig? Tingnan mo dali. Suot niya sa kanyang leeg. Ang kuwintas na jade ng tagapagmana ng pamilyang Lee? Siya kaya talaga ang tunay na tagapagmana? CEO Lee, ang pangunahing shareholder ba na ito? Ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Lee? Bakit hindi niyo siya inimbita? Sige. Sasagutin ko ang tanong mo kung bakit hindi niya ako inimbita. Dahil ang mga isasakyan ay mayroong malaking panganib sa kaligtasan. At saka, may namatay na rito. Ano? Paanong may namatay? Anong nangyari? Anong nangyayari? Hindi ba ito ang kuwintas na jade na iniwan sa akin ng mga magulang ko? Bakit ito may kinalaman sa pamilyang Lee? Ang numerong tinatawagan nyo ay hindi maabot sa ngayon. Ang numerong tinatawagan nyo ay hindi maabot sa ngayon. Ginoong Lee, bago malinawan ang sanhi ng pagkamatay ni Ginoong Wang Hong, sumama muna kayo sa amin. Dinakip na siya. Salamat sa iyo. Teka mali. Maghahanda ako ng isang e-kotse, maghihintay sa labas ng ospital, kailangan mo lang magpasagasa at mamatay. Sige. Pinapangako ko. Hello, Special Assistant Gao. Anong nangyari sa press conference? Kumusta na si CEO Lee ngayon? Miss Hao, si CEO Lee ay dinala ni matandang Madam Lee at ng Madam sa sinaunang bahay. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Sasamahan kita para makita siya. Sige, papunta na ako. Li Wenfeng, sa wakas sinagot mo rin. Kumusta ka na ngayon? Maayos naman siya. Nakahiga siya sa kama ko. Hindi maaari. Bahala kang maniwala o hindi. Hello. Hello.
Kuya Wenfeng. Sa wakas nasa mga kamay na kita? Ngayon ikaw ay parang isang asong ligaw. Ako lang ang makakatulong sa iyo sa huling 10% para mabawi ang pagiging tagapagmana. Magmakaawa ka sa akin at iiwan ko ang kuya mo para sa iyo? Ano sa tingin mo? Tao po? May tao ba sa loob? Buksan niyo ang pinto. May tao ba? Buksan niyo ang pinto. May tao ba? Tita, nasa bahay ba si CEO Lee? Gusto ko siyang makita. Ayaw kanyang makita? Tita, nag-aalala talaga ako sa kanya. Hayaan niyo lang akong makita siya. Pagkakita ko sa kanya, aalis na ako agad. Nasa sariling bahay lang siya? Anong mangyayari sa kanya? Kasama niya si Miss Wen. Hawak pa ni Miss Wen ang cellphone niya. Tita, bilang ina niya, alam niyo naman, hindi hinahayaan ni CEO Lee na hawakan ng iba ang phone niya. Nag-aalala talaga ako sa kanya. Sasabihin ko na ang totoo. May krisis ang Lee Enterprise ngayon. Sabi sa testamento ng ama niya, kapag nagpakasal lang siya, sa kanya makukuha ang huling 10%. Ano? Kaya pala, siya at si Miss Wen. Li Wenfeng. Ma, nilagyan ako ng gamot ni Wensi mo. Hinding-hindi ako pakakasal sa kanya. Ialis mo ako rito. Pakiusap? Sige. Tara. Sandali, sigurado ka na ba talaga? Kapag inalis mo siya ngayon, mawawala ang huling 10%, mawawala ang pagiging tagapagmana niya. Tita, nirerespeto ko ang desisyon niya. May sariling dangal si CEO Lee. Naniniwala ako na balang araw, kung gusto niyang bawiin ang Lee Enterprise, tiyak na gagawin niya ito sa mas marangal na paraan. Anak, para sa ikabubuti mo lang ito? Talaga bang nagkamali ako? Li Wenfeng. Anong nangyari sa kamay mo? Wala lang ito. Anong wala lang? Dugo ito oh. Binigyan ako ni Wensi mo. Matapang na gamot iyon. Kung hindi ko ginawa ito, hindi ako makakaalis. Li Wenfeng. Bakit mo ginawa iyon? Dahil mananatili akong busilak para sa iyo. Tara na. May gamot dito para sa sugat. Huwag kang aalis. Hindi ako aalis. Gagamutin ko ang sugat mo. Hindi ko kailangan. Makinig ka. Kailangang bendaan ang kamay mo. Ang init ko. Bitawan mo muna ako. Ibigay mo iyan sa akin. Li Wenfeng. Huwag mong itatapon. Bakit? Dahil kapag nawala na ang sakit at nakita-kita, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Huwag mo nang pigilan. Ano?
Li Wenfeng? Dapat simula ngayon, lagi ka nang maging mabuti sa akin. Pangako. Maaga pa. Saan ka pupunta? Magpapatawag ako uli ng isang press con. Oras na para ang lahat ay lalabas ang totoo. Pero, kung hindi ka magpapakasal, ang 10%. Naniniwala ka ba sa akin? Kahit na wala sa akin, ang 10%. Siguradong mananalo ako. Naniniwala ako sa iyo. Nga pala, hindi ko alam kung ang kuwintas na jade ko sa tagapagmana ng pamilyang Lee ay may kinalaman. Pero, hawakan mo muna ito. Sana ay makatulong sa iyo. Sige. Paghawak ko sa Lee Enterprise, susuriin ko ang bawat hakbang, hindi na mauulit ang trahedya. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. CEO Lee, may namatay? Sa isasakyan, bakit nandito ka pa rin? Bakit kapag mayaman ang pumatay, ay hindi kailangang magbayad? Sinong nagsabing ang mayaman ay hindi kailangang magbayad? Maghahanda ako ng ikotse, hihintayin kita sa ospital? Kailangan mo lang magpasagasa. Hindi. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang ang lahat. Li Wenfeng, bakit mo ito ginagawa? Noong sinuhulan niyo si Wang Hong para siraan ang Lee Enterprise at siraan ako. Gusto ko ring itanong sa iyo, bakit mo ito ginagawa? Imposible. Imposible. Paano mo nalaman ang lahat? Paano mo nalaman? Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo akong hawakan. Kilala niyo ba ang itay ko? Huwag niyo ako hawakan. Huwag niyo ako hawakan. Papa. Papa, iligtas niyo ako. Iligtas niyo ako. Zimo, pumasok ka na at magmuni-muni. Pinalaki ka ng pamilyang Wen, hindi para gamitin ang pangalan ng pamilya para gumawa ng masama. Hindi. Papa, pababayaan mo na ba ako? Pababayaan mo ba ang iyong anak na babae? Gusto mo ba akong makulong? Ayoko. Nahanap ko na ang aking tunay na anak na babae. Imposible. Imposible. Hindi ito totoo. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Peke ito. Peke. Itay, bitawan niyo ako. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. At saka, ang aking butihing kuya, gusto talaga kitang pasalamatan. Sinunod mo ng buo ang aking plano. Salamat sa iyo. Walang hiya. Bastos. Sinasabi ko sa iyo, kahit wala na ako rito, ako pa rin ang karapat-dapat na tagapagmana ng Lee Enterprise. Oh? Talaga ba? Hindi maari. Hindi ito maari.
Hindi maaari. Ang ninakaw na kaligayahan ay hindi magtatagal. Ang aral na ito, sana ay maintindihan ninyo sa susunod ninyong buhay. Hindi maaari. Hindi maaari. Maligayang pagbabalik sa Lee Enterprise, CEO Lee. Doble ang iyong bonus. Salamat, CEO Lee. Oo nga pala, tungkol sa pinapaimbestiga mong kuwintas na Jade, may nahanap na ako. Ang mga tunay na magulang ni Miss Howe ay ang pamilyang Wen. Ang kuwintas na Jade na iyon ay hinati sa dalawa ni Senior CEO Lee noon pa man. Ang kalahati ay ibinigay sa anak na babae ng pamilyang Wen at ang kalahati ay dapat para sa inyo, pero nakuha. Ito ni Lee Kong sa Pandaraya. Nalaman ko rin sa investigasyon na may iba pang naghahanap sa pagkatao ni Miss Howe. Ang mga impormasyong ito ay nakuha ni Chairman Wen. Noong nabubuhay pa ang aking ama, ay ipinagkasundo na niya ako sa kasalbata sa anak na babae ng pamilyang Wen. Hindi ko akalain. Pagkatapos ng lahat, magkakasama pa rin pala tayo sa huli. Oo nga, parang panaginip lang. Oo nga pala, CEO Lee. Paano naman ang pamilyang Howe? Ipakulong na sila at pakainin ng rasyon doon. Hulaan mo kung sino ako? Ang aking viewer. Ang aking inalaga ang manugang. Sa wakas ay nahanap na kita. Ano? Sa totoo lang nang makita ko, ang kuwintas na Jade na ito. Nagduda na ako. Nalaman ko na. Hindi ka pala inabandona noon, kundi kinidnap at ibinenta sa pamilyang Howe. Kaya, ang tunay mong pagkatao ay ang anak na babae ng pamilyang Wen. Ikaw, ang tunay kong inalaga ang manugang, ang aking nobya. Aking nobya. Papayag ka ba? Tingin dito sa akin. Sige, isa pa tayong litrato. Heto na, 3, 2, 1. Nobya. Maligayang pagtatapos. Salamat sa iyo. Nobyo, masaya ako. Ito. Nasa kamay ko, lahat ng shares sa Lee Enterprise. Ituturing ko itong regalo sa grad mo. Ibibigay ko sa iyo. Ang shares sa Lee Enterprise, ibinigay mo sa akin? Paano ka na? Pakasalan mo ako. Para makuha ko ang Lee Enterprise, huling 10%. Pagkatapos, ako na ang magiging sekretarya mo. Pagsisilbihan kita, masahe sa balikat. Ayos ba? Wow! Wenfeng. Pakasalan mo ako. Pwede ba? Oo, payag ako. Halik na, halik na, halik na, halik na, halik na, halik na. Ang bigat mo. Mabigat ka rin. Hindi kaya ako mabigat. Ang buong buhay ko ay nasa iyo. Paano itong hindi bibigat?